Nakakatuwa to ha. Itong eleksyon, yung iyong kandidato sa 6th District ng Maynila, nanalo yun. Hindi, nanalo si Joey Uy. Oo nga. Hindi, kasi iba yung nanalo sa eleksyon ng tao ha. Gusto ko maliwanag Saka yung eleksyon ni Garcia. Hindi, kung ano yung technical at legal na dahilan, that's another story. Yun na yun yung Pero ang itatanong. binoto ng taong bayan sa District 6 ay si Joey Uy. Kasi yun nga, nanalo si Joey Uy pero na-disqualify si Joey Uy at pinaupo si Abante. Siyempre kung boses ng mga taga-Maynila ang pag-uusapan, gusto nilang manalo at ang binoto nila si Joey Uy. Bilang isang taga-Maynila, naging masaya ka ba dun sa desisyon na yun? I may disagree with it, but it is not for me to decide who's guilty or not, or it is proper or not. It is pending before the court right now. I think nasa Supreme Court yata yung insidente na yun sa 6th District. Pero kita mo, sagot ko. Simple lang ang sagot ko. Kinampanya namin si Joey Uy sa puso't damdamin ng mga taga-sais. Ang binoto ng taong bayan, si Joey Uy. At si Joey Uy ang nanalong congressman sa 6th District. O, kaya lamang, may claim. O, ulitin ko ha, may claim. Yung kabilang panig na technical. At sila'y napaboran. Initially. Ang tanong, pinali na ba yun? O, hindi pa naman. O, ngayon, ang nakaupo, yung dating congressman pa rin. O, pero, hindi ibig sabihin, wala na yung kaso. Kasi minsan matagal yung matagal talaga yung pagpapasya eh. Pero, it's there. Pending before the Supreme Court. Ito maganda sa show na to, Banat Bayan. No? Kasi maraming mga inaanyayahan kami mag-guest dito pero natatakot sila eh. Ba't ako matatakot Kasi banateros, akala nila dito kapag hindi pasok sa opinion natin, dun sa posisyon natin, didikdikin natin. Dito hindi. May respeto tayo sa ating mga guest. Yes. Kung ano ang opinion ng ating guest, Vox Populi nga ito eh. Ang opinion mo, sa'yo yun. Ngayon, dito sa aming banateros, meron kaming opinion, pero hindi namin hinahayaan na yung aming mga personal na opinion at yung politika namin, isusubo namin doon sa aming mga guest. Kaya nga last time, di ba, si Tiangco. Tiangco, yes. Si Kong Tiangco, iba rin ng pananaw niya. Wala din kinalaman yung kay pinsan niya. Pero ano rin niya yun ha? Oo. Kamag-anak, Halos kabag-anak by affinity. Di ba nakita mo naman, in fairness to, pag tinitingnan ko si Toby, di ba parang iisipin mo, no? Teka, halos kaanak ito Hindi na to malayo. Pero kita mo, nangingibabaw sa kanya yung pagiging congressman niya ng Nabotas at yung mamamayan ng Nabotas na nire-representa niya. Hindi niya inalintana yung pagiging by affinity or by blood o di ba? No. Nanindigan siya doon sa paniwala niyang teka, parang may mali. Yes. Parang may kulang. Pansinin niyo si Toby. Kaya sa totoo, kursunada ko si Toby Tiangco. Kaya ang sarap manood eh. Sa totoo lang. Sa totoo talaga. Kaya kinukwento ko sa inyo kanina. Ninyanyanga, binibista ko lahat eh. Kasi baka may matutunan ako pagdating ng araw. Ayun. So, Lalo na yung panakanakang galit. Tapos, yung tenga mo, ang daming nagko-cotton buds. Kinakalikot yung tenga mo. Nakikiliti ka tuloy. Ayun. Nagka-leche-leche. Yung pagsasama. Hindi pagkakaunawaan. And these are the things that I am watching and trying to learn. Because someday, it may happen again to others or even to me. Then I know what to do. So, walang politika. Bilang isang Pilipino, isingit na rin natin. Kasi alam ko, gusto marinig to ng mga kababayan natin. Ano ang personal na posisyon ng isang Isko Moreno doon sa pagpapadala sa dati nating presidente sa dahig? Ay sana mapagpasyahan ng husgado sa lalong madaling panahon. Ako, mananatili yung posisyon ko. At I think I owe it to the public when I said this in 2022. May sinabi ako, ito'y singilin sa akin ng utaw to eh. Ano sabi ko?
walang Pilipino na mangyayari na madadala sa ibang bansa hanggat tumatakbo ang hudikatura natin. Yun ang stand ko noon. At yun ang stand ko pa rin ngayon. Kaya sana, matapos na yung pagpapasya na later on, kung tama ba yung nangyari sa mata ng batas, yung kay President Rodrigo Roa Duterte. Kasi may question na ngayon, di ba? Inaalam na nila kung tama o mali. Pero ako, ay paninindigan ko pa rin yung sinabi ko. Kasi ang katwira ko doon, Oli, simple lang. Ang analogy ko doon, Banat, na-interview mo ko about it eh. Meron akong sinabing analogy doon. Kung yung Pilipina nga o Pilipino, bibitayin na lang sa isang bansa. Dahil nagkasala at napatunayan ng may sala. At sisentensya na. Ipapatupad na sentensya. Di ba gagasta pa tayo ng taxpayers money? Bibilin pa natin. Ang tawag natin ay blood money. Para kunin natin yung Pilipino. Because the same thing with Americans. Ganon din ang gagawin nila. Or any other nation. But ito, kasi stopel na tayo eh. Stop, yung stop is a legal term, but ano na tayo eh, nandun eh. Ngayon, kailangan malaman natin dito, sa pagpapasya rito. Sa Supreme Court yata, pinal yung kaso, no? Yung paglilinaw. Kung mali ba o tama yung ginawa kay President Duterte. So that we will know and learn our lesson very well next time around. Pero ito, question lang, hypothetical Kung kayo yung presidente at that time, mangyayari kaya yung kay Hindi, Sir sinabi RD? ko na hindi. Sinabi ko na bago pa mag-eleksyon ng 2022. At hindi nagbabago yung pananaw ko na yun. Yun din ang sinabi kasi ng presidente eh. Hindi, pero ako kasi yun. Kaya ito, kita mo, ayan o. It may offend somebody. But I am now only opining or opinion ko to. At paniwala ko to na hindi dapat. Di ba? Kasi yun nga ang katwiran ko, yung Pilipino nga nasa abroad eh. Pinakuuwi pa natin eh. Ginagastahan pa natin ng taxpayers' money. Bilang paglingon as being a citizen. Tayo nagsosoga pa abroad. Ngayon, tama ba yun? Sa mata ng batas, hindi naman ako para humusga. Tama ba yung opinion ko? Hindi rin para ako magsabing tama yung sarili kong opinion. At titingnan ko yung magiging pasya ng Korte Suprema sa sitwasyon na yun. Pero in a given situation, what I said in 2022, again, it's the same position that I have. My opinion. Medyo fast forward lang tayong konti, Yorme. 2028. 2025. Hindi pa ba patapos na to? Uy, malapit na. Hanggang alas 8 lang kayo. Alam ko na saan pamunta ito si natin. 2025. May tubig ba? Umiinit eh. Umakyat sa entablado si VP Sara Duterte kung saan kayo yung nangangampanya. Sa 2028 po ba, paaakyatin nyo uli at papayagan nyo uling umakyat si VP Sara Duterte kung saan kayo ang may gawa nitong rally na ito? Ako may pangarap. And only a few knows this. And I'm going to make it public because of your question. As I have said, loobin nawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan at kakayanan. Fiscally, to improve the lives of the people of Manila and Manila itself. I will do so. And to the point that come 2028, let's just say, because your question is hypothetical, tumakbo si VP Sara. Tumakbo pa yung isang kandidato o tumakbo pa yung isa pang kandidato. Let's just say, ako talaga ang pangarap ko, kung wala silang kandidatong mayor, halimbawa, walang kandidato si VP Sara o sige, pangalanan na natin yung mga nag-aasam. O si VP Sara, o si Leni Robredo, o si John Vic Remulla, o si Risa. Sila kasi ngayon yung mga possible front runner, di ba?
for the presidency and vice president. Let's just say wala silang kandidatong mayor sa Maynila. Welcome sila lahat sa Maynila. Pero sino Tatayo yung... ko sa entablado ni Sara, tatayo ko sa entablado ni John Vic, tatayo ko sa entablado ni Lenny, tatayo ko sa entablado ni Risa, and so on and so forth. Why? Why would I do that? Let's just say, ba't mo gagawin yun? Ayoko nang idama yung 2 milyong Manileño sa politika. What's there for them? What's in it for them? Pero yun, ano pa ang kapakinabangan? Hindi, yun lang yun naman yun. O, parang Switzerland ang Maynila. O, parang ganun ang gusto ko. Tayo ka sa lahat ng tablado. Gusto mo kami pa gumastos bilang aksyon demokratiko. Pero sino itataas mo? Ay, that's another story. Oh. Sino yung your best I'll choice? cross the bridge when I get there. Oh, di ba? Pero kung halimbawa nga ganoon, ipararamdam naming mga taga Maynila na sila'y malugod at mainit na tatanggapin ng mga Manileño. Kasi hanggat mari nga ayaw ko ng madamay pa sa politika yung mamamayan. Tingin ko pagod na tenga ng tao sa bembangan ngayon ng away ng politika. Ako, yun lang na may akin. And I may be wrong about it, but for now, iniiwas ko na lamang yung tao sa lungsod ng Maynila na masakripisyo dala ng personal kong interes sa politika. In as much as I can. Pwede Maynila na lang pag-usapan natin. Yan, Maynila. Sa tingin ninyo, sino mas gusto ng Maynila? Si Sara? Si BP o si Lenny? Hindi ko alam. Hindi pa ako nagpapasurvey. Usually, nagpapasurvey ako, pagka may nagkandidato na. Yorli, ako magpapasurvey. Hamaan mo ako. Hamaan mo na lang ako, ha? Ano na Ginawa mo lang? pang bodyguard, ah. Manila naman eh. Hamaan mo ko, Yorli. Lahat kayo, marami namang gumagawa ngayon na napapanood ko sa YouTube saka sa Kalye TikTok. survey. Anong tawag doon? Kalye survey. Marami tumitira eh. Yung iba nga nakikita ko, Maynila pa eh. Yorme, may iba tayo. Kasi nabanggit mo to nung in-interview ka namin, yung unang pagkikita nyo ni Banat Bay doon sa bagong ospital ng Maynila at tinur mo kami doon eh. So nakita namin na parang St. Luke's yung itsura pero libre. 'Di ba? Likod may helipad pa tapos sabi mo sa amin noon, meron akong blueprint nito. Pag nanalo akong presidente, bawat lugar lalagyan ko nito. 17 ang sinabi ko sa iyo. 17 na ospital ng Maynila. Totoo yun, sinabi ko sa iyo yan. Yes. Natatandaan ko yan. Eto, ang tanong, kung merong lumapit sa inyo na presidente na hingiin yung blueprint, papayag ka bang... Ay, bakit hindi? Ako nga, nangungopia lang ako kay Lee Kuan Yew eh. Copy-paste nga lang ako minsan eh. Kasi isa pang... Bakit hindi ko, alibawa, katulad itong nangyari sa... I have to give it to President Bongbong Marcos and Executive Secretary Ralph Recto. Naalala mo yung ginawa natin, Banat, yung hiniram natin yung driver, yung jeep ng operator, binayaran natin para tumakbo yung mga manggagawa makapasok sa trabaho nila, mga estudyante makapasok sa trabaho nila ng libre. Itong libre sakay natin. Pansinin mo, yung ngayong libre sakay ng pamahalaan, halos doon kinuha yun. Kasi sinishare ko din naman yung idea. Why not? Bakit kayo pagdadamot ang isang bagay na sa tingin mo, ikaw mismo nakakita, nakaranas, na alam mong pakikinabangan ng utaw? I-share ko rin. Katulad ng paggamit ko sa mga programa ng ibang leader sa mundo at bansa na tingin kong kapakipakinabang naman sa ating mamamayan. Then so be it. 17 yun yung sinabi ko. Yung katulad na yun. Ngayon meron na kaming angiogram. May angioplasty na tayo. Nag-opera na tayo 2, successful. Angiogram, marami na. Yung binili natin makina dati nung first term natin, hindi tumakbo ng 3 taon na nawala ko. Nung nag-resume tayo, tumakbo na. Train ng mga doktor. Maraming salamat sa mga doktor natin. Oli, nakadisgrasya tayo ng 2 pasyente. Angioplasty. Yung stent, mahal yun eh. Ang bill niya, 975,000. Tig-isa. Magkano binayaran? 0.
Yung inangiogram natin, humigit kumulang 4 na dosena na. Mga 50 to 80,000 yun. Magkano binayaran? 0. MRI machine, CT scan machine, and so on and so forth. Iyon yung sinasabi ko. Duplicable naman siya. Duplicable naman siya. Yorme, yung programa nyo tungkol sa mga jeep yung binabayaran, hanggang kailan yun? Tapos na. Tukod na eh. Wala nang laman yung baul. Ay, yung balon. Tiklop na lamesa. With 20 million, kulang-kulang, humigit kumulang, 931,000 riding public ang nakinabang sa Maynila at hindi taga Maynila. Kasi bumiyahe ng Guadalupe yun eh. Dito sa Kodli ninyo, meron dyan eh, Paura Guadalupe, Pedruel Guadalupe. Libre sa kayo. Ito, may isa pa akong tanong kay Yorme. Parang si Yorme, parang gusto na umuwi ni Yorme. Hindi, hihintay ko 8:00. Sabi ko, matatapos din kayo. Hindi, ito, meron tayong kinakaharap ngayon sa krisis sa enerhiya, sa gasolina. Nagkaroon din tayo ng kinaharap noong, ikaw din ang mayor, pandemic. Oo. Papaano mo i-rate? Or alin ang sa tingin mong mas mahihirapan ka doon sa pandemic o ngayon? Kasi mahirap yung pandemic. You know, kami nila PRRD. Ito sabi ko naman sa inyo, I have to give credit where it's due. Si PRRD, alam ba, maga ngayon, di ba? Maga. Kami mga Metro Manila Mayor, Secretary Anyo, DILG, General Lim, MMDA. Titira kami ng mananghali, meeting. May pasya. Mamayang gabi, mapapanood mo si PRRD kasama yung mga cabinet secretary. meron silang... Yung pinagpasyahan namin, re-recumpirma nila. Ibig sabihin, ang ginagawa ng presidente ni President Rodrigo Roa Duterte at that time, kukonsultay muna yung lokal. Pag nagkadali na, maliwanag na, i-implement na ni... nung gabi na yun. Kaya tinatawag na, bukas na ba barbershop? Tawag na doon barbershop. Nasa City Hall ako natutulog eh. Pag 9 ng gabi, manonood ka na. Yung napag-usapan kanina, para kinabukasan i-implement. Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos. Why? Kaya ko nasabing mas mahirap nung COVID-19 kasi economically affected tayo. Tapos may threat sa buhay ng tao. Tapos walang playbook. Walang playbook. Okay? Ngayon, ito ba'y minamaliit ko, itong crisis na ito ngayon, yung oil crash? Hindi. Kaya lang may playbook to. 1973. Nangyari na to 73 o 79. Basta 1970s, may playbook na to sa mundo. Yung... OPEC ba yun? O APEC? Kaya nagkaroon ng OPEC, yeah. Oo, di ba? Nagkaroon na ng insidente ganito. Hindi nga lang gera, pero pareho ang epekto. So ang point ko, ngayon ang problema lang natin ekonomiya. Pero walang threat sa buhay. So kaya hindi pwedeng ipagkumpara. Yung minsan may nakikita ko, weak si Marcos, strong si Duterte. May mga ganun may mga nakikita akong mga pagkukumpara. Hindi, magkaiba ho yung sitwasyon. Noong araw, maswertihan mo, yung sitwasyon, nagkataon na yung leader noon, sanay na mabilis ang kilos at mga tao niya, mabilis ang kilos. Kasi there is yung clock umiikot pero alam mo may namamatay. Alam mo na alam namin lahat Bawat minuto may namamatay. Dito, kailangan maging maingat ang pagpasya sa ekonomiya kasi hindi ka naman pwedeng agad-agad na re-responde, magre-react on economic policy na nakalatag na at meron ng magandang resulta. Nagka-hiccups lang o nagka-bump o yung sa kalsada ba, yung nalubak ka lang, ililiko mo na, hindi po pwede basta-basta. Kailangan mag-ingat ang mga ekonomista.
Yun ang difference, itong sitwasyon. Tapos, ulitin ko, nung pandemya, walang playbook. Larga tayo ng larga. Ngayon may playbook naman. Yung meron tayong gabay at susundan. Sa kasi nangyari na rin. Agree naman ako sa inyo, Yorme, na mas mahirap noon panahon ng COVID. Mahirap. I cannot imagine PRRD managing the country at 100 million. But because you know it very well. Ako nga, mayor lang eh. Nakita mo yung dingding ko, di ba? Alam mo kung nasaan yung patay. May nakatago yung data nun, di ba? Yung, ito, patay ngayon, 3, 4. Ito, buong Pilipinas, may namamatay araw-araw. Ikaw, presidente, uuwian ka ng ganon data araw-araw. Para kang sisilihan ng wepax mo nun. Dahil hindi ka talaga mapapakali. Pero ngayon talaga medyo mas madali kasi kaya pa nga mag-jogging ng presidente. Kaya pang makipag-date. May panahon pa makipag-date. Noong panahon ni PRRD, nakakagulat din yun dahil sinabi ni Yorme, sa gabi kagad, solve na kagad yung problema. Sabi, nako-confirm na yung mga gusto nilang mangyari. Ito nga, yung ang excise tax lang, hindi matanggal kagad eh. Hindi nga madesisyonan. Yun na lang, hindi pa madesisyonan eh. Kaya nga, Yorme, kung sa tingin mo... Pero ulitin ko para lang naman I have to give credit where it's due. Hindi madaling magpasya pag economic policy. Correct. Hindi talaga. I have to... Kasi may mga ekonomista, baka mamaya alam nilang ko yung ibig kong sabihin. Kunwari kayo yung presidente, would you babawasan nyo ba yung excise tax? Pero pinangako ko sa kampanya yun, kahit may krisis o wala 50% tax cut sa kuryente, 50% tax cut sa oil. Remember my ads? Tingnan nyo, i-google nyo. Hindi, natatanda natin yun. Plataforma yun. Walang biro. So ibababa nyo yung VAT, kunwari ngayon. Hindi na to Kampanya to. theoretical. Sinabi ko yun sa advertisement ko Kung ako'y mananalo, sinabi ko yung 50% tax cut sa oil and electricity. Alam mo magkano yung cost? 180 billion ang loss. Ng gobyerno. Pero meron ako idea doon. Yung atras ng gobyerno, siyang abante ng tao. Kasi yung 180 billion, babalik sa palad ng tao. At yun, nasa palad niya, gagastahin niya yun. Yung what you call velocity of money. Iikot pa rin. Ngayon, nawalan ka na 180 bilyones. Ginamit ko pa yung diskurso ni Senator Ping Lacson. Na kung ang gobyerno sa custom pa lang nawawala na ng 800 billion sa korupsyon. Kung matabas ko yung korupsyon ng 200 na lang. Halimbawa, pinakamahina ako ng airport. May 600 bilyones pang nawawala. Yung 200 na save ko sa korupsyon, laban sa korupsyon, na hindi ko na perfectong gobyerno, na offset ko na sa 180 ko. Yun yung plano na yun. Kaya hindi ko kailangan sagutin yung banat kung ako'y naging presidente. Hindi ko masasagot yun kasi hindi naman nangyari. But just stating a fact that I made mention during the campaign in 2022 as a matter of promise, and one of my economic policy na gagawin ay 50% tax cut sa kuryente, 50% tax cut sa krudo. Ganon yung with calamity or not. Bakit? Ang malalim na dahilan ko doon is to compete with FDI or what you call foreign direct investment. Bakit? Kaya tayo tinatalo ng Vietnam, ng Indonesia, at iba pang mga kapitbahay natin sa Asia. Ang mura ng kuryente nila Kaya yung FDI, o ibig sabihin, nagtatag ng pabrika which produces jobs. FDI produces jobs. And there are two types of investment to our country. The soft one, who can fly in and out anytime, or the FDI, which produces more certainty and economic growth that provides jobs and opportunity.
Ayun yun. Para i-compete ko unti-unti. Kumbaga, mangangalawit ako sa Pacific Ocean, no? Na, alika, Todits, dito na kayo, mura kuryente sa amin, mura krudo sa amin. Kaya meron yung upside, ang laki ng upside nun. Ayun yung pangako ko nun. Kaya hindi ko na kailangan sagutin. Kasi olats naman ako eh. Kaya hindi ko masabi ko ako presidente. Yorme, sa foreign policy, anong masasabi mo naman sa current foreign policy ng administrasyon? Kasi may Chinatown ka. Sa Maynila, sa Binondo. Ano sa tingin mo itong Wala akong xenophobia na nangyayari ngayon? Wala naman bisa ang salita ko eh. Kasi local politicians ako eh. It doesn't care. I mean, what's the point of saying something like that because it is not within your jurisdiction and control? But as far as Manila is concerned, no? Sa Maynila, lahat welcome. Ang hindi lang welcome, Tulonges. Yun. Now, ang Tulonges, mapa Pilipino, Manileño o Banyaga. Pare-pareho ang approach natin sa kanila. Pag sila'y nagkamali, that's another story. Pag sila'y gusto maghanap buhay, naku, welcome na welcome sila sa Maynila. Red carpet. Mayor, kanina napag-usapan na rin yung about sa COVID. So may gusto ko lang ako itanong na at sinabi nyo rin na napakahirap nung dinanas talaga nung COVID na yan at alam naman ng buong Pilipinas yan. Yung panahon ng COVID at panahon ngayon, yung utang ng Pilipinas noon, nung panahon ng COVID is nasa halos 4 trillion lang kung di ako nagkakamali. Sa buong termino rin po yun ni Pangulong Duterte. Sa panahon ngo ngayon, is nasa halos 8 trillion na pong naidagdag sa utang ng Pilipinas. Pero kagaya ng sinabi nyo, mas mahirap ang nangyari ng COVID kaysa ngayon. Ano pong magiging komento nyo dyan? No, alam mo, marami tayong inutang ng COVID Gusto ko lang din itama. Baka lang hindi natin napapansin. Hinango din yun ni President Marcos. At ginawa yun ni PRRD para iraos tayo. Ewan ko ba bakit issue ang utang ng gobyerno? Hindi ko alam I don't know, baka mali ako but still I continue to believe ang gobyerno ay hindi savings bank. Kapag nakakarinig kayo ng leader na I don't want to offend anybody but I just have to state a fact. Hindi para mag-impok ang gobyerno, lokal o nasyonal, ng salapi o buwis ng taong bayan. Hindi yun sinadya, hindi yun ipinagkatiwala ng taong bayan sa mga leader at tagapagpatupad ng mga programa sa atin, yung pera na yun para ilagay sa bangko at patubuan. Dan di po ako naniniwala. Kahit sa Plaza Miranda, tatayo po ako. Ngayon, masama bang umutang ang gobyerno? Hindi rin. Hindi rin po. Amerika, mayaman. Super yaman. Amerika, malakas. Malakas. Super lakas. Israel. And so on and so forth. Europe. Nagkanda-baon-baon sila sa utang. Kasi you need to stimulate the economy. A peso spent today is better to spend, a peso earned today is better to be spent, better to spend today than the same peso that you're going to spend tomorrow. Because natural, ng inflation. Ano na yun? Mura na yun. Kaya ako naniniwala. Whether President Ferdinand Marcos Sr., President Cory Aquino, President Ramos, Erap, whoever, all the presidents. This is part of governance. Normal yun. Ang masama, siguro baka mali lang yung pagtingin natin kung paano natin tatanong.
ginamit mo ba ng tama? Yun. Yun. I think doon siguro Hindi, tayo kasi- magtanong, di ba? Sa tingin mo, Tayong nagamit Hindi ng tayo tama, Yorme? Ibig sabihin, wala tayong ituturo. Lahat tayo, manonood. Tama ba ang paggasta ninyo? Yung paggasta nyo ba'y bumalik sa amin bilang mamamayan? Kasi kami rin na magbabayad niyan naturally. Through taxes O, yun. O, kaya doon mo pinapapanagot yung mga leader. Kaya, Yorme, Yorme, napapasana all yung mga nanonood. Sabi Bakit? nila, parang yung Maynila lang daw ang ang... kasi nga, mayor siya ng nag-ROI. Maynila. Kung presidente siya ng Pilipinas, iba na dapat. Hindi kayo nakinig sa amin eh. Hindi, Makikinig kayo sa Manaperos eh. Hindi, kasi ganito Ah. yan. Ito punto ko lang dito. Si Yorme, hindi siya political vlogger. Huwag natin siyang kuhanan ng pampolitikang nasyonal. Siya ay mayor ng Maynila. So dapat Maynila ang focus niya. Kung hindi niya ginawa ang trabaho niya sa Maynila, asahan mo lahat kami babanat. Ginagawa naman niya yung, kaya nga tinatanong namin siya sa programa sa Maynila, na maaaring may matutunan yung ibang lugar. Kasi ang dami na nagrereklamo, yung iba, ang bagal. Kung napansin nyo nga, sa unang intro pa lang ni Yorme, pagkarinig niya na nagkaroon na ng gera, over the weekend, Bilis kilos talaga. sumagot na kagad sila, naggumawa na ng steps. Yung iba hanggang ngayon, wala tayong nakikita. Bakit? Ibig sabihin, kaya nagagawa ni Yorme. Ngayon, pag dumating ang panahon, siya tatakbo uli as a national. Aba, iba na tanong namin sa kanya. Pang national na. Ngayon, pang Maynila muna. Kaya maganda siguro, tanongin natin yung mga taga Maynila kung happy ba sila kay Yorme. Dahil yun lang naman ang responsibilidad ni Yorme, yung mga taga Maynila. Pero, napansin kasi namin, sinasabi ninyong nangungutang, kaya hindi napansin ng taong bayan yung utang ni Pangulong Duterte kasi nagastos ng tama. Etong utang ni Marcos, nawala ang utang. Kasi ano yan nangibabaw kasi dyan yung ating pagkadismaya, galit at inis na nangyari sa flood control. Totoo naman. Inis ka rin naman doon, ano? Oo, pare. Walang biro. Alam mo, ito kwentuhan lang naman. Kahit kami mga kapwa-kapwa politiko, nasuka kami. Nalusutan kayo kayong mga mayor Wala nang sugarcoating. Masusuka ka Hindi talaga ka nasusuka pag kausap mo si Abante. Hindi ko naman nakakausap Hindi mo yun. Hindi, alam mo, masusuka ka talaga. Mayor ka, pero nalusutan ka ng mga congressman. O Not in pinalusot. my time. Ngayon, wala nang ganyan, Yorme. Well, I hope so. I hope so. Dahil Sa I will ligo- not tolerate. I will not.